Amen. Good morning po sa lahat. Good morning po sa ating mga kapatiran na nasa online. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain sa umaga pong ito. Simulan po natin ng pananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus, we thank you for this day, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa patuloy mong kabutihan, sa pagpapakita mo, Panginoon, sa amin ng iyong mayamang biyaya, Panginoon. Lord, na nakarating kami dito sa lugar na ito ng safe and sound, nakatayo kami, Panginoon. At Lord, ready po kaming bigyan ka ng mga papuri at pagsamba, Panginoon. Dalangin namin na sa bawat pagtaas ng aming mga kamay, sa bawat pag-awit namin, Panginoon, Ikaw po ay mabigyan namin ng ngiti, mabigyan namin ng saya, Panginoon, mabigyan namin ng gloria, Panginoon. Ang umaga pong ito, Panginoon, ay para sa iyo. Ang aming buhay, Panginoon, ay para sa iyo, O God. Mahal ka namin, Panginoon. Marami pong salamat. Ikaw po ay maghari, Panginoon, para po sa iyo, Panginoon, ang gawain ito, ang umaga pong ito. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hey! Gave me courage to believe that all your goodness I will see. As if it had not been for you standing on my side, where would I be? Not for your goodness and not for your grace, I don't know where I would be today.
speak to every limitation. Victory, victory is my declaration. The same power that raised you from the grave is in you, is in us, is in me. So I will give you praise to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. My eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible to you. And we believe in you, Jesus. We believe in you, Jesus. Come on, can we sing this? I believe, I believe, I believe, I believe in you. Do you believe that nothing is impossible to your God, to our God? I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Kung kaya tumalon, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Sing it from your heart. Sing it with conviction. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living for faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe.
You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas.
Jesus, Jesus, the name that is above every names. You are Jesus, that nothing is impossible to you, God. Nothing is ever difficult with you, Father. And Lord, this morning, Panginoon, we entrust to you our lives, Panginoon. We entrust to you our lives because, Lord, we know na hawak mo kami, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon. And we are safe, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay nasa loob ng iyong kalooban, nasa iyong mga kamay, Panginoon. That's why we are entrusting you our lives, Panginoon. And Lord, this morning, Panginoon, tinatalaga namin, Panginoon, ng oras na ito upang kami ay makinig sa iyo, Panginoon. Marinig ang iyong salita, ang iyong mensahe para sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga mata, Panginoon, ang aming mga pandinig, Panginoon, upang marinig namin ng malinaw ano po ang kalooban mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi aksidente na nandito kami, Panginoon, at sama-sama kami, Panginoon, sa lugar na ito. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat, Panginoon. Luwalhatin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Sige po, pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoong buhay, ang ating Panginoong Diyos? Hallelujah! Jesus! 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 Hallelujah! Muli, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong walang sawang kabutihan at pagmamahal. Marami pong salamat, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Praise God! Maraming salamat sa ating worship team. Tayo po ay dinala sa presence ng ating Panginoon. Salamat po na narito kayo muli ngayong umaga. Blessed Sunday sa inyo pong lahat. Maging kayo po nakasama namin online. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos at sa Kanya po ang lahat ng karangalan. May tanong po ako sa inyo. May kilala ka bang tao na masasabi mong napakabuti sa iyo? And my second question is, masasabi mo bang napakabuti ng Diyos sa buhay mo? At ito po ang title ng mensahe ngayong umaga, napakabuti ng Diyos. Kaya mo bang sabihin yan? Napakabuti ng Diyos. And samahan po ninyo ako manalangin, labit po tayo sa Panginoon. Lord, salamat po ngayong umaga. Talagang damdam namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa kalayaan na makalapit po, Lord, sa iyong holy presence, Lord God. Salamat sa na ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. And Lord, na ito po ngayong umaga, nakatayo ako dito, Panginoon. Ito po yung kapahayagan na napakabuti mo. Ang mga anak mo narito, makasama kami sa online. Yung nakalalapit po kami sa iyo, ito'y kapahayagan na mayroon kaming mabuting Diyos. At sa oras po na ito, Panginoon, ay pagpalain mo po kami sa pakikinig sa iyong mga salita. Buksan mo po ang aming puso at isip na aming ma-receive at aming maunawaan yung nais mong ituro po sa amin ngayong umaga at muli maparangalan ka po. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen. And pwede bang isa pang handog na clap offering sa ating Panginoon? Ayan, kasi talagang napakabuti po ng Diyos. Minsan, may tao, bagay, o pangyayari na magugustuhan mo, pero makasasama sa iyo. Minsan naman, may tao, bagay, o pangyayari na kaiinisan mo. Subalit, magiging o may dala palang blessing sa iyo. Ang isa po sa favorite Bible verses ko ay Romans 8:28. Siguro po karamihan sa inyo ay paboritong verse din po ito. Ito po sinasabi, and we know that all things work together for good. All things. Kahit yung mga nangyayaring hindi maganda,
Nasasaktan tayo, nahirapan tayo, kasama yung sa all things that work together for good. Kanino? To those who love God, to those who are called according to His purpose. And ang bawat nangyayari, ito po ay ipinahintulot ng Diyos. At ang bawat ipinahintulot ng Diyos ay gagamitin po niya sa ating ikabubuti. Pwede bang sabihin mo yung mga salita na yun? Sa aking ikabubuti. All things, yung mga naranasan natin noon, nararanasan ngayon, maging mararanasan pa, yun lang po lahat ay magkakalakip-lakip na gumagawa sa ating ikabubuti. And kung minsan po, may mga pangyayari na masasaktan ka, minsan iiyak ka, minsan mahihirapan ka, pero doon mo mas makikita ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. And last Monday, ako po ay nagbiyahe po sa motor at meron pong gagampan ng maliit na kaunting ministry. Hindi po ako maglalakwat siya. Meron pong ihahatid lang. And subalit sa hindi po inaasahan, ako po ay na-aksidente. At ayon po sa mga naka-witness ay hindi po sagi lang, hindi po gasgas lang, matinding accident. Napanood po nila sa CCTV ng mga taga-barangay Santa Cruz dito po sa Makati at talagang mahimala daw po na ako ay nakaligtas sa aksidente po na yun. Napakabilis po, napakalakas po ng pagkakabangga po sa akin. Ang motor nga po ay kala ko minor lang ang papalitan. Major po pala. Ganun pa man po ay nakatayo ko sa inyong harapan. And nabuo, bagamat may mga kaunting sugat, may mga pasa, pero nandito po ako, kasama po ninyo ngayong umaga. At sabi po ng mga nakakita ay kaunting-kunting advance ko lang daw po. In less than a second, hindi po minute, less than a second, isang ganun lang, na-advance lang po ako ng kaunti, o nauna lang ako ng kaunti, baka nga po last preaching ko na last Sunday. Sa lakas po ng pagkatama, ang motor po ay umikot and ako po ay talagang sumemplang. And tumama po yung balikat ng SUV. Ang balikat ko sa SUV and may 3 sugat po ko sa binti at 3 sugat po sa may balikat. But mabuti pa rin po ang Panginoon kasi nandito pa po ako ngayong umaga. And alam po niyo, isa sa kabutihan ng Panginoon, doon po sa pangyayari na yun, ay meron pong tao na tatawid. Ang traffic light po doon sa Zapote Ocampo Street, kung di ako nagkakamali, yun ang pangalan ng kalye, ay digital. So alam mo na kung go ka na. So sa yellow, 3, 2, 1, and then green na po yun. So 3, 2, magwawan na, kita ko may taong tatawid. Ando sa left side, sabi ko, magwawan na mag-go na, tatawid pa. And tumawid nga, akala ko, hihinto, tumawid nga, sabi ko, nainis ako sa tao. Kasi ako po yung nasa unahan di ako po yung unang go. Sabi ko, tatawid pa. Sabi, hindi naman po ako nagmamadali, pero nainis ako sa tao na hindi po nakapaghintay, siguro nagmamadali. So pagtawid po niya, hindi kagad ako naka-abante, kahit go na. Dahil po, inintay ko makatawid po siya, and then makatawid po siya, saka po ako nag-go. Pag abante ko, itong napakabilis na SUV, pak! Malakas po talaga ang pagkakatama. And so, isabihin, napakabuti ng Diyos, inalaw niya na may taong tumawid. Hindi niya pinayagang, diyan ka lang muna, pag-uubhin muna, hindi, tawid ka. Kasi mayroong mas matinding mangyayari pag hindi ka tumawid. Sabihin, may mga nangyayari minsan hindi natin gusto. Kasi ako po yung naniniwala, kayang pigilan ng Diyos yung aksidente. Pero pinayagan niya. So labas na po ako, hindi ko alam ba't pinayagan ng Diyos yung time na yon. Pero alam ko, may ginagawa siyang mabuti. Sabi niya, in all things, work together for good to those who love God. And ang isa nga po dito, ang kabutihan, nakita ko paano ko iningatan ng Panginoon sa matinding accident na yon. At ang isa pa po dito, ay yung pong naka-aksidente ay ka-textmate ko na po ngayon. Araw-araw po, nagte-text po sa akin, nangungumusta, pati pag-inom ng gamot, and hindi lang po
Wala po siya dito. Hindi lang po nakakating ngayon, balak po niyang umattend. Ang point, baka po may pasok lang siya. Ang point po dito, may ginagawa ang Diyos. Kung hindi man sa akin, baka sa buhay no naka-aksidente po sa akin. Para mapalapit po sa ating Panginoon. So, ulitin ko, may mga pangyayari na inaalaw ng Diyos. Pangyayari na kung saan ay hindi maganda sa atin, pero ang layunin pala ng Diyos ay mapalapit tayo sa Kanya. Pwede bang sabihin mo yung salita na yun? Mapalapit tayo sa Kanya. Sa pamagitan po ng pangyayaring yun. Kaya, yung ikaw ay mapalapit sa Diyos. Dahil doon sa o anuman yung nangyari, ay malaking blessing na yun sa iyo. Pwede mo maulit po yun. Ano man ang nangyari hindi maganda, pero nag-result ito na mapalapit ka sa Diyos, malaking blessing yun sa iyo. Bakit po? Kasi yung mapalapit po tayo sa Diyos, ito po yung pinakakailangan natin sa buhay. Ang Panginoong Yesus ay maging number one sa buhay po natin kasi siya ang kailangan nga po natin. Sabi nga, ano ang saysay ng iyong yaman? Ano ang saysay ng iyong ganda? Ano ang saysay ng kung ano man ang meron ka kung malayo or malayo ka naman sa Diyos? Isipin po niyo. Kasi sabi po ng salita ng Lord in Zephaniah chapter 3 verse 2, she referring to Jerusalem, referring to the people of God, she did not listen to and heed to the voice of God. She accepted no correction or instruction. She trusted not in the Lord, nor leaned on or was confident in Him, but was confident in her own wealth. Ito po yung kalagayan ito po ng Jerusalem, ng mga anak ng Panginoon. Ang confident daw po nila hindi na sa Diyos, doon na sa kanilang kayamanan. Pag sinaming confident, doon lang, tiwala po nila. She drew not near to her God. Yun po ang pinakananais ng Diyos. Mapalapit tayo sa Kanya. Alam po nyo, pag ikaw ay may taong mahal, karelasyon mo, either girlfriend mo, boyfriend, pamilya, kaibigan, in the physical, pag nalayo sa'yo ang mahal mo, anong mararamdaman mo? Mananabi ka sa Kanya. Amen po ba? Gusto mo siyang makita? Gusto siyang makausap? Sumasangayon po ba kayo? But in the spiritual, pag ang tao ay nalalayo sa Diyos, lalong nawawala ang pananabik sa Diyos. Subalit, habang tayo po'y napapalapit sa Diyos, lalo po tayong nananabik sa Diyos. Kaya ang gusto po niya, mapalapit tayo sa Kanya. That's why may mga inaalaw na pangyayaring hindi maganda upang tayo po either manumbalik or mapalapit po sa Kanya. Psalm 107 verse 9, it says, "For He satisfies the longing soul and the hungry soul He fills with good things." Yun daw pong tao na ang soul niya, siya po'y nananapik sa Diyos, naghahanap sa Diyos. Kaya siya daw po'y bubusugin ng Diyos, pupunuin ng Diyos ng mabubuting bagay. Wow! Yung palang mapalapit tayo sa Diyos, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Kaya gusto niyang tayo po ay malapit sa Kanya. Sa atin palang ikabubuti po yun. So ulitin ko po, ang nais ng Diyos, malapit tayo sa Kanya. That's why kung minsan, hinahayaan niya na dumaan tayo sa mga bagay na hindi natin nagugustuhan. Sa ganong kaparaanan, tayo po ay babalik o lalapit po sa Kanya. Kaya kung ikaw ay makalalapit sa Diyos nang walang nangyayari pa sa iyong masama, gawin na po natin. No, wag na po nating intayin nga na may mangyari mo nang hindi maganda saka pala lalapit sa ating Panginoon. So hangga't wala pang nangyayari masama, lapit na tayo sa ating Panginoon. Sabi niyan, He fills with good things those who are longing for Him. In Romans chapter 2, verse 4, sabi naman ni Apostle Paul, "Don't you see how wonderfully kind
tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from your sin? Kapag po ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan at tila walang nangyayaring masama, hindi ibig sabihin nun okay lang sa Diyos ang masama niyang ginagawa. Kundi binibigyan daw ng pagkakataon ang tao na ito na talagang makapanumbalik sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na tayo'y malayo sa Kanya, ano man ang ating ginagawa. Kaya siya gumagawa ng paraan dahil siya ay mahal po niya tayo at siya mabuting Diyos. Ang gusto po niya, mapalapit tayo sa Kanya. At alam niyo po ba kung ano ang pinakaaasam ng Diyos buhat po sa atin? Hindi po yung ating service. Hindi po ang ating offerings na nilalagay diyan sa box. Ang pinakaasam ng Diyos, buhat po sa atin, is our heart. Ang atin pong sarili. Tayo po mismo. Yan po ang gusto ng Diyos. That's why, ang pamanhik po ni Apostle Paul in Romans chapter 12, verse 1. And so, dear brothers and sisters, referring to the Christians, hindi po sa non-Christians. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give. That word give is to offer, to dedicate your bodies to God. Bakit? Because of all He has done for you. Because of His goodness to you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Kaya po, paano sabihin to? No one is just saved. Ang tao hindi naligtas na basta naligtas lang. Kung ano man ang kanyang ginawa. No one is just healed. And no one is just blessed. It's because of the goodness of God. Sabihin, tayo ay naligtas. Ano man ang ating ginawa, yung sumampalataya tayo sa Panginoon, nakinig na salita ng Diyos, sumampalataya sa Panginoon. Nangyari yon, it's because of the goodness of God. Ang tao gumaling, either sa magitan ng dahil sa doktor, dahil sa gamot, o ano mang tinig niya, gumaling dahil sa goodness of God. Pinagpala ka, meron ka ng anumang meron ka. Yes, nagsumikap ka kasi. Pero nangyari yan because of the goodness of God. Kasi kapag hindi pinahintulot ng Diyos, hindi mangyayari ang isang bagay. So tayo pinagpapala ng Panginoon because He is good. Dahil mabuti ang ating Panginoon. James chapter 1 verse 17. And whatever's good, ano man yung mabuti na yan, and perfect is a gift coming down to us from God, our Father. In other words, whatever good thing na na-receive mo, galing daw yun sa Diyos. Nag-apply ka ng trabaho, natanggap ka, dahil pinagpapala ka sa trabaho na yan, dahil yun, pinayagan ng Diyos, dahil sa goodness of God. Meron kang pamilya na enjoy mo, is because of the goodness of God. Whatever you have, whatever is good and perfect, it is a gift coming down to us from God, our Father. Sa Kanya lang gagaling ang bawat mabuting bagay dahil Siya'y mabuting Diyos. Ano po ang message ngayon? Gusto ng Lord makita natin na Siya'y napakabuti sa atin at ang bawat ginagawa niya ay sa ating ikabubuti. God's goodness and favor toward you isn't based on your performance.
It's based on who He is, the good God. Napakabuting Diyos. So, whoever you are and whatever you have or whatever you've done, you are a recipient of the goodness of God. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi binibigay sa taong mabait lang. Ibinibigay niya sa lahat. Kaya nga po, kahit sino ang tao na yan, ano man ang kanya nagawa, pinapakitaan niya ng kabutihan ng Diyos. And we can't do anything to make God good. Sa bawat isa sa atin, ulitin ko, whatever we do, He is who He is. Napakabuting Diyos. Kapag po ating naunawaan, kapag po ating pinahalagahan ang goodness ng Diyos, we will enjoy life. Pwede maulit ko po yun. Kapag ating totoong naunawaan at pinahalagahan ang kabutihan ng Diyos, mai-enjoy mo ang buhay anuman ang iyong pinagdadaanan. In Psalm chapter 34, in verse 8, it says, "Taste and see that the Lord is good." Sabihin mo nga, taste and see. Ano yung sabihin ng taste? Tikman. I-try mo. Subukan mo. And you will see, you will experience, you will know that the Lord is good. So ngayon po umaga, mag-share po ko sa inyo ng 5 bagay about the goodness of God. Para mas makita po natin, ano ba yung goodness of God? From the word taste. Una, the goodness of God is timeless. Sabi mo nga, timeless. Ayon po sa dictionary, ang meaning ng timeless, it is not restricted to a particular time. That's why sinasabi, God is good all the time. Sabi mo nga, all the time. Timeless ang goodness ng Panginoon. Hindi siya mabuti ngayon, mamaya hindi. All the time, God is good. Tulad ng palit-ulit ko po sinasabi, kahit po ako nung na-aksidente ng Monday, God is God. Kaya anuman po ang nangyayari, hindi mo man gusto o minsan hindi mo man naiintindihan ang nangyayari, God is good and doing good. At gagamitin niya ang nangyayari na yan for your own good. 1 Thessalonians, kaya nga sabi ni Apostle Paul in chapter 5, verse 18, na madalas po nating na-quote ang verse po nito. Siguro isa rin sa mga paborito mong verses ito. Be thankful in all circumstances. In all circumstances. Kasama dyan yung hindi magandang nangyayari. Kasama yung ikaw ay may sakit. Kasama yung ikaw ay nagigipit. Kasama yung may problemang hindi mahirap solusyonan. Kasama yan sa all things. Sabi ng Lord, sabi ng salita ng Panginoon, be thankful. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. So bakit tayo magpapasalamat in all circumstances? Hindi mo nga, tulad yung babalik ako na aksidente, papasalamat mo dun. Nagkaroon ka ng problema, gipit ka na nga, nagka-problema pa, dagdag bayarin. Nagpapasalamat mo dun. Yung motor, sabi ko kanina, kala ko, konti lang yung gastos. Nagkasundo po kami nung nakabangga sa ganitong presyo. Sabi ko sa kanya, sobra-sobra yan. Ibabalik ko sa yung sobra. Nung nag-canvas po ako, yun pala, wala pa sa 1/3. May malaki pong damage sa motor. But ang point po din is, but still, God is good and doing good. At dahil po dyan, be thankful in all
circumstances. So ulitin ko, bakit tayo kapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay? Because He is good and doing good to us. Kailan? All the time. Sabi mo nga, all the time. So yun po ang una, God's goodness is timeless. Second letter sa taste is letter A, affluent. God's goodness is affluent. Ano meaning na affluent? Flowing in abundance of goods. Yun daw po ang kabutihan ng ating Panginoon. Hindi na uubos, hindi na babawasan man ang kabutihan ng Diyos. God's goodness always abounds. Para sa iyo, kapatid. That's why Psalm 31 verse 19 it says, "How great is the goodness you have stored up for those who fear you." How great is the goodness you have stored up. Para kanino? For those who fear you. You lavish it on those who come to you for protection, blessing them before the watching world. Wow. Yan po yung kabutihan ng Panginoon, affluent. Third, God's goodness is sustainable. Sabi mga sustainable. Capable to give or supply with sustenance. With support, with blessings. Psalm 55 verse 22, "Cast your burden on the Lord, and He shall" what? Ano daw po ang gagawin ng Diyos? He shall sustain you. Because He is good. He will sustain you with goodness. And He shall never permit the righteous to be moved. Wow. Because He is good. At sa Kanya ka nanganlong, sa Kanya ka nagtiwala, sa Kanya ka lumapit. I believe in Diablo, gustong-gusto lang kong patayin ng Lunes. Parang si Job, sige, gawin mo sa Kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. God is in control ng bawat nangyayari at ang bawat hinaalaw niya is for our good. Nehemiah chapter 9 verse 21. For 40 years, referring to the Israelites na naglalagalag sa wilderness dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon, 40 years you sustained them in the wilderness. Kahit pasaway, sinustain ng Lord ng blessing. They lack nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not swell. Pero isipin nyo, 40 years na hindi daw nasira ang damit. Hindi ko lang kung pumaho ang damit nila. Yung panyapak nila, hindi daw nasira. 40 years. Talo yung mga branded na mga sinusuot natin. Dahil sa sustenance ng Panginoon. That's the goodness of God. Hindi man po ganyan ang naranasan natin, pero hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Yung tuwing nasa hapagkain ng kami, pagkain, ano man ang pagkain, di ba kapahayagan niya ng goodness of God? Yung pandemic na napakatagal na, pinabayaan ba tayo ng Diyos? No, because He is good. Nandyan ang sustenance ng Panginoon because of His goodness. And letter T, sa taste, the goodness of God is therapeutic. Sabihin mo nga, therapeutic. Gives healing, treatment. Yan po ang goodness of God. Isaiah chapter 38 verse 16, "Lord, your discipline is good." Diba, pag sinabing discipline, ayaw natin yan, masakit yan eh. Pero yung disiplina daw ng Diyos is good. For it leads to life and health. You restore my health and allow me to live. That's why the goodness of God is therapeutic.
kapag ito yung ating naunawaan, ang kabutihan ng Diyos, ganito pala. Sabi ko na may enjoy mo ang buhay. Ano man ang iyong pinagdadaanan. And lastly, the goodness of God is extraordinary. Going beyond what is usual or regular. In Mark chapter 7, verse 37, ilang beses po natin ito na pag-aralan, balikan lang po natin. They were completely amazed and said again and again, everything he does is wonderful. Everything Jesus does is wonderful. Ano ang ibig sabihin ng wonderful na yan? Extraordinary. The goodness of God, the goodness of the Lord Jesus Christ is wonderful. Extraordinary for you. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, kapag ito ang nakita mo, wow, alam mo, may ginagawa ang Diyos sa ikabubuti mo at dahil sa goodness of God, hallelujah, timeless, affluent, sustainable, therapeutic, extraordinary. Wow! Anong gagawin natin? Kaya kapatid, ano man ang problema mo, kung meron, ano man ang pangangailangan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, kung ang panghahawakan mo ay ang kabutihan ng Diyos, malulutas yan dahil ipapakita ng Diyos sa iyo ang kabutihan niya. Bakit ko po nasabi yun? Psalm chapter 25, verse 3. Ang dami po nating verses ngayon. No one who trusts in you will ever be disgraced. Walang sino man ang nagtitiwala sa Diyos ang mapapahiya. Because He is good. And His goodness abounds. Walang sino man nagtiwala sa Panginoon dahil si mabuti ang mapapahiya o mabibigaw. And in chapter 23, verse 6, surely goodness or your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life. All the days of your life. The goodness and unfailing love or mercy of God will pursue you. Hahabulin ka ng goodness of God. Hallelujah. Kapag sa Kanya talaga tayo nagtiwala. Kapag sa Kanya tayo lumapit. Praise God. Dahil po napakasagana ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ano po ang marapat nating itugon sa Kanya? Una, from Romans chapter 12, verse 1, give your body, your life to God. Yan po ang pinakamahalaga. Pangalawa, from Psalm 106, verse 1. Praise the Lord. Ito po ang dapat marapat daw natin pagtugon. Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. Ngayon po umaga, iponder po natin ang goodness of God sa ating buhay. And pwede bang mag-isip ka ng at least 3 bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo na masasabi mong napakabuti niya sa iyo. Kahit matagal na yan. At least 3 bagay na ginawa ng Diyos sa iyo, and then handugan mo siya ng pasalamat at papuri. Sabihin ng at least kahit hindi lang 3. Kasi napakarami po na ipinapakitang kabutihan ng Diyos po sa atin. At tayo po yung mag-spend ng a few minutes, around 2 minutes, in thanking God and pondering ito pong message ng Panginoon ngayong umaga, ang goodness ng Panginoon sa iyong buhay. Maging kayo po kasama namin online, samahan po ninyo ko kami sa paglapit sa Panginoon,
sa pagpasalamat sa Kanya, sa kabutihan, sa ating buhay. Start po tayo. Thank you, God. Lord, ang pamanhik mo po sa amin ay magpasalamat sa iyo, hindi po magreklamo. Ang pamanhik mo sa amin, kami po'y lumapit sa iyo, hindi ang lumayo sa iyo. Ang pamanhik mo sa amin, Panginoon, ay ibigay namin ang aming buhay sa iyo, hindi kung kani-kanino. Dahil ikaw ay mabuting Diyos, napakabuting Diyos. At ang ginagawa mo po sa amin, bawang sa aming ikabubuti. Maging sa mga pangyayari na hindi namin nagugustuhan, may ginagawa kang mabuti. Kaya Lord, tanggapin mo po ang aming mga pasasalamat na ito sa iyo, Panginoon. Salamat na iniligtas mo kami. Binago mo ang aming buhay at patuloy na binabago. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan. Kahit kami nagkakasala, hindi nagbabago ang kabutihan mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na narito ngayong umaga. Maging kasama namin ngayon online. Pagpalain mo po silang lahat. Kung meron po ngayon, Lord, nangangailangan ng kagalingan, ano man pong klase ng karamdaman o sakit, Panginoon, dumaloy sa mga kapatid na ito, Panginoon, Lord God, dahil sa kabutihan mo, Panginoon. Kung meron dito ngayon, Lord, na nalalayo sa iyo, Lord, sa kabutihan mo, abutin mo po, Panginoon, at ilapit mo po sa iyo. Kung meron nangangailangan po ng kalakasan, Lord, bigyan po ng kalakasan ito, Panginoon. Meron po, Panginoon, nalilito, nagugulong isip. Let your peace, Lord, be upon them. May nangangailangan sa financial, katagpuin mo po, Panginoon, whatever need, Lord, ng iyong mga anak. Because you are good and doing good. Maranasan na yung mga anak ang pagtagpo mo sa kanilang mga pangangailangan nito.
at mapatunayan nila, masabi nila, napakabuti ng Diyos. At muli, Lord, ngayong umaga, tulungan mo po kami na magtiwala lang talaga sa iyo. Lumapit lang talaga sa iyo, Panginoon. At sabi ng iyong salita, hahabulin kami ng mabubuting bagay. Salamat po aming Ama at binabalik po namin sa iyo ang lahat po ng glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Praise God, praise God. Ngayon tayo naman po ay manalangin sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Lord, salamat pong muli sa time na ito na aming ma-express ang aming obedience sa iyong mga salita. Ang aming love and worship sa iyo through giving of our tithes and offerings. Lord, pagpalain mo po ito at Lord, maging masamyong handog para sa iyo at lalo pang maranasan nga na iyong mga anak ang patuloy na pagbuhos ng masagana mong pagpapala. Maraming pong salamat. Ito po ang prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po minsan pa magsitayo. At extend niyo po ang inyong kanang kamay dito sa harapan at tanggapin po ang benediction. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. At lahat po tayo magsabi ng Amen. To God be the glory and have a blessed and enjoyable Sunday. Maraming salamat po.